Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako uli si JDB, ang inyong abang lingkod. Eto naman ngayon pag-usapan natin. 10 million para sa ulo ng Cubes. Well, actually hindi lang naman po 10 million 'yan, eh. Hmm. Pero tanong ngayon dito mga kapatid, isuko kaya siya ng Palmolive Girls? Pero kayo ho ba may napansin? Ah, kahit walang 10M 'pag nakita ko si Cubes ituturo ko. Nagalit kay Boy Gcash. Plinay niya yung mga video, eh. Okay, so, tanong ko nga meron ho ba kayong napansin, 'di ba? Ang ginawa na 'tong aksyon na 'to ni DLG Secretary, eh, magkano 15 million na? Oh, congratulations. Pagka kapag kasunod ng dalawang activities ni Kibuloy 'no, at saka ni Duterte sa Hong Kong. Hindi ba nung unang, pumunta roon, para maghasik ng lagim itong mga demonyo ay itong mga kampo ng dilim, ay noong anibersaryo ng, kulto ni Kibuloy, 'no. So isang set ng mga vloggers kasi like what I've said, tatlo ho yung set ng mga vloggers nila, okey? Siyempre yung mga etong Banateros, ibang grupo 'yan. Kaaway naman nila Bistakeros. Bistakeros, eh. Tapos etong, tawag dito, grupo naman ho ni Maharlika. Ayan sila Harry Roque et al. Yan po, yan yung pinakamalaking grupo. Ito yung, yun ang galing ng Hong Kong, 'di ba? So pagkatapos dun, eto na. Tama rin naman ho na bumawi etong si secretary. Pero napakinggan ko yung kanyang yung kanyang video, ah, pinakikiusapan niya na sumuko na si Kibuloy. Ang sabi niya, eh, katulad po nito, sinasabi niyo, katulad po nito na merong warrant of arrest, pero sabi niyo wala kayong kasalanan. Sumuko kayo, sumuko ka. Mahirap bang gawin yun? Reality, yes. Unbailable yung mga kaso ni Kibuloy. Diyos ko, susuko ba yan? 'Di ba? Loko-loko rin 'to si Abalos, eh. Yung pinakikinggan ko yung video niya, eh. Pero ang nakakatawa rito mga kapatid, hindi ho ba nung February, 'di ba, nung February 22, 20, ah, nagmakaawa ba? February 22, 2024 ay 'di ba't napraning etong si Kibuloy, ko lang anong amats nun, biglang naglabas ng kanyang audio message. Ito yung kasunod ng, "Hindi niyo po muna makikita ang aking mukha." Parang kailangan namin, 'di ba? "Ito na lamang ang aking mensahe. Ako po'y natatakot merong, drones ang Amerika." Yung mga extraordinary rendition niya, 'di ba? Oh, "Meron na pong patong sa ulo ko, $2 million." Aba, kinenta ko kung magkano 'yun. Parang nasa tawag dito, magkano rin 'yun, malaki rin 'yun, eh. Basta sabi niya $2 million yung kanyang patong ng Amerika sa kanyang ulo. Wow, ang laki, feeling Osama Bin Laden, eh, 'di ba? Pero wala namang nilalabas na gano'n ang Amerika. Ang inilabas lang naman ng, Amerika, yung ganito lang, 'di ba? Ganitong card lang naman ang nilabas nila, wala naman nakalagay kung magkano yung patong sa ulo. Kasi hindi naman siya bigati na banta sa buong mundo. No? Masyadong nag-exage lang si Kibuloy. Paawa effect, gano'n na nga. Now this time, this is real thing. 15 million na pala 'to, oh, 'di ba? At eto na yung phone number para sa makakapagturo, 0998-565-6479 o pumunta sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o pinaka-the best po nito ay igapos niyo agad. Oh, ayan po yung mga bilang tulong natin sa gobyerno, i-flash natin 'to.
Nakuha ko 'to kanina kay Ninong Ramos. Happy birthday kay Ninong Ramos. Okey, yan Ingrid Canada, Crescente Canada, ah, Sylvia Simanes, Jacqueline Roy, yan, and then, Pauline Canada, mamaya na yan, mamaya na si ganda. Uy, umalis ka diyan. Ayan. So itong mga 'to ay tagi-1,000,000, 'no? Pero napansin ko lang, puro mga naka-orange na ng damit. Hindi kasi nahuli na yang mga yan, nadampot yang mga yan, yung iba nagsisuko kasi nga may naunang lumabas na warrant sa kanila kaya lang bailable. O ngayon nagtaguan, 'di ba? Sabi niya, "Boss, alam ko sinong magsusuplong diyan, yung mga vlogger ni Kibuloy." Sigurado 'yan, lalo na ho yung vlogger na ano, kakarampot lang yung mga revenues, yun lang. Hmm, Eto sabi ni Rose B, 100 million pesos na mahigit ang $200 million. Ayun, 'di ba? Kuwenta ko nga niyan is 117, correct me if I'm wrong, 117 million pesos. 'Di ba, ang laki nun. Kaso hindi naman totoo yun, eh. Ano lang yun, kapraningan lang yun ni Kibuloy noong February. Pero ngayon, 'di ba, real thing na 'to, oh. Ngayon sa mga gusto po na suplong kay Kibuloy, alam niyo isa ho sa iniisip ko rito magsusuplong si Duterte. Kung saan si Pastor, alam ko. Sabihin ko sa inyo ngayon kung saan niya. Alam ko kung saan si Pastor. Pero secret. Oh, siya ho yung eto palagay ko lang siya yung magsusuplong. Siya sa lahat siya lang naman nagsabing alam niya, eh. 'Di ba? Wala na rin siyang pamasahe, wala na raw siyang pera. Ngayon, dahil po meron siyang kasong plunder, pinaka-the best po talaga isuko niya si Kibuloy, i-avail niya yung 10 million. Bakit kanyo? Para talagang sumuporta dun sa sinasabi nung kanyang defense counsel si Harry Roque. I don't know kung official lang si Harry Roque, Ang depensa kasi ni Harry Roque, pangit ang bahay. O di may pampagawa ng bahay. Hindi ho. Di ba sabihin ni Harry Roque na katunayan po na hindi po magi-guilty diyan si Tatay Digong sa plunder case. Bukod sa pangit ang bahay, pangit din ang ugali. Kita nyo naman, mantakin nyo naman. Term ni Roque yun, eh. Mantakin nyo naman. Isinuko ang kanyang kaibigan. Na kung saan ay ginawa pa nga siyang administrator pag may nangyari na doon sa kanyang kasalukuyang administrator. So mapupunta lahat kay Duterte. 'Di ba? Pwede sabihin na katunayan na wala nga po talagang pera si Tatay Digong kasi inavail niya 10 milyon. Gasino lang naman po yung 10 milyon, mga kababayan. Napakaliit na halaga. Konti lang ang mapupuntahan diyan. Alam niyo, unang-una dapat talaga pigain rin ito si Duterte, 'di ba? Kasi bakit kanyo? Siya kasi yung ah, siya kasi yung close friend, 'di ba? Ni Cubuloy. Sabi ni si Chris Ulo ang may maraming ideya paano isuplong si Cubes. Uy, pangalan pa lang ulo na, eh. Maraming idea talaga si Chris Ulo, 'di ba? Kasi katulad yan, pupuwede itong mga itong mga members nila gaya ng binabanggit ko kagabi, 'di ba? Na diyan sa kampo ni Kibuloy, marami diyang mga yung mga stay-in, 'no, kasi wala na po silang mauuwian. Yung kanilang mga ari-arian noon pa man ay dinonate na nila lahat-lahat sa paniniwala na babalik na ang Diyos, babalik na rito ang anak ng Diyos, si Kristo, para hukuman ang mundo, wawakasan. Pagkatapos nun, sila po ay, maliligtas sa paraan ng, yung tinuro ni Kibuloy na nasa nasa Davao City na ang bagong Israel at yun na nga po yung kanyang kuta, yung, Holy Mountain. Oh. No, Glory Mountain, yun ang kanyang, pinakakuta. So yun ang bagong Israel at dun mamumuhay ang mga miyembro niya. So ngayon 'pag 'tong mga taong ito magsisialis,
'di ba? Ano lang naman 'yan sa mga lugar na 'yan, eh, nandun si Kibuloy pinaglilingkuran nila. So, heavily guarded 'yan. Tapos successful din si Kibuloy na mai-incorporate o ma-integrate itong kanyang mga private armies ng mga miyembro niya dito po sa atin sa AFP bilang mga reservist, 'di ba? So, isa ho yung mga reservist na 'yan, yung mga wala nang mauwian. Eh, 10 milyon 'yan putya, pambili na rin ng ari-arian 'yan, 'di ba? So, maaaring ang iba ho diyan nag-aabang lang 'yan ng tiyempo kung papaano siya ngayon mapapadakip. Papaano yung kanyang routine, 'di ba? Saan siya matitiyempuhan, paano siya makikita. 'Yan ang mga posibleng mangyari diyan. Now, palagay ko ho, paabutin nila ito ng 50 milyones. Nako, bago matapos ang taong ito. Baka nga bago mag-SONA si PBBM, eh, itinuro na yan, nahuli na yan. Oh, 'di ba? Ang problema kasi rito kina Kibuloy, masyado nasubukan kasi nila ang weakness ng ating gobyerno sa pagpapatupad ng batas. Bakit ka papaano? Tignan niyo yung kaso ni Bantag, hindi nila mahanap-hanap si Bantag, 'di ba? Samantalang napakalaki ng ating intelligence fund. Ang presidente merong intelligence fund, merong confidential fund. Intel ang kailangan dito, 'di ba? Tapos yung NICA, meron din itong napakalaking budget para rin po diyan sa Intel. Anong nangyayari? Ba't hindi nahahagilap si Bantag, 'di ba? O baka naman natatakot, baka pagsimulan ng gulo, magharakiri ang mga Duterte. So, ang mga Duterte supporters. Kasi manok ni tao ni Dugong 'yan. Ngayon eto naman pong Kikibuloy, 'di ba? Imposible rin na hindi nila nalalaman kung nasaan po si Kibuloy. Tama naman po rin sina Harry Roque na ang mga kapulisan o yung arresting team, 'pag mag-aaresto sila, alam po nila kung nasaan yung tao. Sure sila kung nasaan. Kaya nga pinuntahan nila yung mga kuta ni Kibuloy. Bakit? Kasi pupuwedeng from this place, 'di ba, na pinuntahan nila, eh, biglang itakas ito, isakay sa kung anong sasakyan, ilipat do'n sa kabila. Tama lang naman po 'yun na pinuntahan. Ang naging problema lang naman doon ay, ah, mayroong isang bigating tao sa gobyerno natin na nakialam. Ang kapansin-pansin, madaling araw pa nandun ang arresting team at wala naman pong batas na nagre-require na kailangan office hours, 8:00 naandun kayo. Kailangan 8 o'clock dun kayo magsisilbi ng warrant, walang gano'n. Puwedeng magsilbi ng warrant anytime, anywhere, 'di ba? So, anong nangyari? Pinapasok ang arresting team, ah, halos kalahating araw na ang nakalipas, 'di ba? Tapos, biglang may nagsabi, "Nakakatakot nga itsura ng Davao City nun, grabe." Yung mga building may sniper, totoo namang may sniper, 'di ba? Napakaganda na ng ginawa ng ano nun, ng, arresting team natin, ng SWAT. Nagbaba na sila ng tao sa mga bubong, 'di ba? Para kung sakali na merong, gagawa ng hindi maganda or merong, tawag dito, para masabi na, tawag dito, na may magtatangkang patayin si Kibuloy para hindi makuha ng buhay, mapoprotektahan nila, 'di ba? Oh, mula roon sa mga nasa paligid. Eh, ang problema may sumabotahe. Ako naniniwala ako talagang may sumabotahe. Kapansin-pansin 'yan ng arresting team. Papaanong nalaman bigla ng mga tao doon? Eh, dapat, may element of surprise 'yan, 'di ba? Pagkatok, papasukin. Oh, pagpasok doon, 'di ba, imposibleng wala rin silang abogado agad. Madaling araw pa dumating abogado, umaga na. Oh, 'di ba? 'Yun ang problema natin. Kaya nga ang tanong, 'yan bang 10,000 na 'yan, ay 10 milyon na 'yan, sasapat ba 'yan para kagatin, 'di ba? Posible, pero mas maganda, mas malaking halaga. 'Yun ang gawin nila. Katulad nito ngayon, dito sa case ni ano, ni Tives. Hmm.
Asan na ano? Hindi ba't ano, um, pinaalis na 'yun ng pinaalis na 'yan ng Timor-Leste? Oh, 'di ba? Dapat maging maagap diyan ang NBI. Baka mamaya sabihin nila may sumundo. Well, possibility rin po 'yan, 'di ba? Pero kahit gaano pang taguan 'yan kapagka sobra na po ang laki. 50 million lang sabi ko sa inyo, pasok sa banga talaga 'yan. Hindi naman na kailangang malaman kung sino yung nagpahuli, 'di ba? Importante lang naman sa mga, um, kapulisan natin, eh, nalaman, positive kung nasaan at nadampot. Yun na, pasok na, 'di ba? Ewan ko lang kung ano magiging reaction po rito. Hinahanap ko pa reaction dito ni na Senator Bato de la Rosa, ni Bongo at saka si Robin Padilla, oh, 'di ba? Wala pa silang mga reaction diyan, eh. Yung ang inaabangan ko, eh, ano ang kanilang magiging reaction dito. Bakit? Hindi po nila ito po puwedeng i-oppose sapagkat sila pong tatlong 'yan ay mga bahagi ng gobyerno. Oh, 'pag inoppose nila 'yan, dapat po may magsampa na diyan sa Ethics Committee. Bakit? I-o-oppose ninyo ang galaw ng gobyerno. Kayo ay bahagi ng gobyerno. Kayo ay mga senador at na halal ng taong bayan, 'di ba? Ngayon kung kayo magsisilbing protector, hindi nga rin sila puwedeng maging abogado niyan, eh. Kahit sila pa man ay kung sakaling mga abogado, 'di nila puwedeng gawin 'yun, na mag-abogado para sa kanya, 'di ba? Pero nung hearing talagang obvious na obvious naman na sina Robin Padilla, 'di ba? Ay naku, pero inaabangan ang ano lang talaga, pinakikita lang talaga ng mga 'to, nitong mga taong ito, kung gaano sila kabasura para sa lipunan natin, 'di ba? Yung mga nagpoprotekta, yung mga nagtatago diyan kay Kibuloy, 'yan. Eh, dalangin na lang natin na mahuli na kaagad ito.